Business in Intramuros? Ano kayang pwede? Sabi nila, souvenir items daw. Bakit nga kaya? Since 1995 pa kami rito pumasok sa Port Indian. Simula nung tinanggal itong mga sasakyan dito. Mga dati kasi yung mga sasakyan nandito eh. Tapos, ng project yata ng tourism, pinilitan ng mga handicrafts also. Wall paintings, dekorasyon sa bahay, wood carvings, bracelets and other fashion accessories, shell collections, bags, iba't ibang klase ng wallets, pamaypay, at t-shirts. Ilan lang yan sa mga ibinibentang souvenir items dito sa gilid ng Fort Santiago. Hindi masyado kasi ang namin dito, yung karamihan, maraming tao pag may pasok. Tulad ng mga November, December, ang ganun buwan. Mga 15 years. 15 years na. Mga ganun na kami katagal. Kasi parang siya, mga foreigner yung mga pumapasok dito. Ang gusto ng mga foreigner, yung meron silang souvenir from the Philippines. Ang nakakatuwa, umamin sa amin itong si Manong na kapag foreigner raw ang customer ay talagang tinataasan nila ang presyo. Yung mga ganyan, merong pagka foreigner, siyempre tataasan natin ng konti. Ngayon pagkakapwa natin Pilipino, kalahati lang. Sa foreigner, 300. Ngayon sa Pilipino, 150. Ngayon, pero pag estudyante, 100 na lang. Ganun pa man, Napakahalaga sa atin kasi dito yung natin, parang kayamanan natin to dahil yung culture natin, di ba? So dapat talaga alagaan mo yung natin, yung mga historical places natin, di ba? Kailangan talaga yan para binibenta natin ang Kultura po. Kultura natin eh. Para malaman ng mga taga ibang bansa na meron pala tayong ganito, di ba? Meron tayong mga may pinagdaanan tayo, may kasaysayan tayo. Hindi basta tayo sa buntot dito. at dahil puntahan ng turista, ipinantay na lang ng ibang negosyante ang kanilang presyo sa Pinoy at mga foreigners. Katulad nitong ihaw-ihaw. Grabe ang mahal 25 pesos! Dito sa Intramuros, normal na tanawin ang mga karwahe. Hindi lang nito binubuhay ang uri ng transportasyon noong unang panahon, kundi buhay din ang mga kotsero dahil sa dami ng kanilang posibleng pasahero. Pero syempre, priority nilang mabigyan ng serbisyo ang mga turistang ngayon pa lang o bibihirang makasakay sa ganitong uri ng sasakyan. Sa loob ng 20 taon, ito na ang naging business ni Ginoong Ronnie Santamaria. Unang nakahiligan ang pagdedesign ng mga karwahe at kalaunay itinuloy ang pagnenegosyo sa pagkakarwahe. Unang-unang gumawa ng karwahe at saka ng koleksyon ng mga karwahe. Ayun, hilig ko, hobby ko lang kasi. Nag-umpisa yan sa hobby. Swabe lang, swabe. Pwedeng mabuhay yung mga tauhan ko, mga kutsero. Kaya nilang mabuhay ng ligtas sila sa diskriminasyon. Kaya nilang mabuhay ng meron dignidad. Malakas mang maituturing ang kinikita niya maging ng kanyang mga kutsero, hindi naman umano madali ang pagmimintena ng ganitong uri ng negosyo. Hirap kasi mag-maintain ng kabayo. Pagka kasi tinayo mo ang isang negosyo, isang hanap buhay, gaya nitong Victorian Tours, hindi lang karwahit kabayo ang itinatayo mo eh. Yung manpower kasabay niyan eh. Kailangan terno-terno yan. Kasama yung trim na kabayo. Kasama yung karwahe na antique na may authenticity. Pag sinabing carriage, kailangan saklaw yung durability, riding comfort, antiquity, yung snap appeal nandoon kasama yon. Kasama rin yung dependable na kutsero, kasama rin yung tame na kabayo. Para nang noon, yung safety ng pasaheros na ibibigay natin. Alam nyo ba, siya lang pala ang pinayagang makapagpatakbo ng karwahe business dito sa loob ng Intramuros? Nakakaramdam ako ng katahimikan ng kalooban kasi nga natutuwa ako nakikita yung mga karwahe. At saka hobby ko rin yung kabayo. Mahalaga sa akin ng Intramuros, bahagi ng kasaysayan ng Intramuros. Masaya rin ako kasi talaga namang bahagi ng bawat Pilipino, bahagi ng Intramuros. Dito naman nagsimula lahat yan eh. Nagugulat ba siya pag hinawakan, kuya? Hindi naman. Lalaki ba siya? Lalaki.
Wow! Nako, ibang-iba na talaga ang itsura ng Intramuros ngayon. Ano nga kaya ang business o pinagkakakitaan ng mga tao dito noon? Ngayon na lang yan. Pero nung araw yan, exclusively na tahanan ng kanyan ng mga Kastila lang. Naroon ang seat ng gobyerno nung araw eh. Bagamat may mga ilang tindahan dyan, tindahang iba't iba yan, pero basically, tahanan. Yan ang seat ng gobyerno na umiira sa atin nung araw. Matatagpuan din sa loob ng Intramuros ang ilang ahensya ng gobyerno at paaralan na ikinukonsiderang negosyo sa makabagong panahon. Sunod-sunod na nakahilera sa gilid ng pader ay ang pamantasan ng lungsod ng Maynila, Department of Labor and Employment, Manila Bulletin, Manila High School, Mapua Institute of Technology, Lyceum of the Philippines at marami pang iba. Para sa amin yung #1 school for engineering. Nire-restore naman nila yung historical ambience katulad ng itong wall. Para sa akin, mahalaga yung Intramuros kasi nakakadagdag to ng attraction sa mga turista. Tapos nakakapasyal sila dito. Tapos nakikilala yung Pilipinas. Ate, isa poong paksiw at saka isang rice. At kapag nagutom, pwedeng umorder dito sa karinderya sa tapat ng kanilang eskwelahan. Mga kainang nakadikit sa Wall of Intramuros. Ay, nagutom talaga ako. Layo ba naman yung lakad natin?